Sa mga talata ng Matthew 13 verses 40 to 43 mga kapatid, ay pinupunto nito na ang Diyos ay kanyang igagather, ang kanyang cut. Action. Sang-ayon sa Matthew 13 verses 40 to 43, ay pinupunto nito mga kapatid na ang Diyos ay kanyang aalisin mula sa kanyang kaharian or sa kanyang church, no? Lahat ng nag-offend, which is ang mga panirang damo. Mapapansin din natin mga kapatid na ang mananatili lang ay ang mga banal o ang mga matuwid, at ito ay magresulta sa isang dalisay na iglesia. At sang-ayon sa Testimonies for the Church 47, kagaya ng nabanggit natin kanina, ang gawain ng paghihiwalay ay ibinigay sa mga anghel ng Diyos. Sang-ayon dito sa Isaiah 52 verse 1, sabi dito mga kapatid, ay sa English, "Awake, awake, put on thy strength, O Zion, put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city. For henceforth here shall no more come unto thee the uncircumcised and the unclean." Darating yung panahon mga kapatid, no? Na sa Zion, God's church, sa iglesia ng Diyos, sa Seventh-day Adventist Church, kapag ito ay na-purified na mga kapatid, hindi na po makakapasok ang sino mang hindi malinis sa harapan ng Panginoon, no? So darating talaga yung tinatawag na purification o pagdadalisay sa loob ng iglesia, na ang mga masasama ay mahihiwalay, mamamatay po sila sa judgment among the people of God, no? Sa kalagitnaan ng bayan ng Diyos, no? So bago pa po mangyari ang panahon na yan, panahon ng harvest na yan, ay nananawagan po ang Panginoon sa kanyang iglesia, no? Nagpapadala po ang Panginoon ng mensahe, no, na nananawagan sa bawat isa sa atin na malapit nang magsimula ang judgment, ang harvest, at kinakailangan po nating lahat na maghanda, no, mga kapatid. At ang judgment na ito ay harvest na ito ay mayroong dalawang tinatawag na section, no, or dalawang part. Una ay yung judgment inside the church. Sang-ayon po sa 1 Peter 4 verse 17, magsisimula po sa atin yung judgment at mag-yield po ito ng first fruits. Sang-ayon sa Apokalipsis 14, ang first fruits po mga kapatid ay ang 144,000. At syempre dahil may first fruit, may second fruit, kung ang 144,000 ay matatagpuan sa Revelation 7 verse 1 to 8, sa verse 9 ay pinakita ang second fruit, ang great multitude mga kapatid, no? So according din dito sa Revelation 14 verses 14 to 19 sa English, sabi dito, "And I look, and behold a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of Man." So nakita ang ating Panginoong Hesus, "having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle." So isang pagpapakita po ito ng pag-harvest mga kapatid. And sa verse 15 sabi, "And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, Thrust in thy sickle." Sa verse 18 sabi dito, verse 16 sabi dito, "And he that sat on the cloud thrust in the sickle and he," sabi po dito sa verse 15 kadugtong, "Thrust in thy sickle and reap, for the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe." No, so kung babasahin po natin yung entire na Revelation 14 verse 14 to 19,
ay makikita po natin dito mga kapatid yung pag-gather ng mga tinatawag po na harvest, spiritual harvest mga kapatid, no? Dito po natin makikita mga kapatid na mayroong dalawang pagre-reap o pag-harvest, no? Yung unang binanggit dito mga kapatid, kung babasahin natin yung entire na ito, ay yung pag-harvest ng Son of Man gathers the first fruit, the harvest of the earth. At sa verse 14 to 16 mga kapatid ay yung angel ay nag-gather the second fruits, no, the clusters of the vine of the earth. Verses 70 patuloy sa 17 to 19, no, mga kapatid. Ito rin ay pinapatunayan ng Luke 14:16 to 24, no? So makikita po natin dito yung dalawang uri ng mga maliligtas mga kapatid, no? Sabi po dito sa Testimonies to Ministers pages 17 and 18, sabi dito, "The church is to be fed with manna from heaven and to be kept under the sole guardianship of His grace. Clad in the complete armor of light and righteousness, she enters upon her final conflict. The dross, the worthless material will be consumed, and the influence of truth testifies to the world of its sanctifying, ennobling character." So isa po ito mga kapatid, isa po itong propesiya na ang Seventh-day Adventist Church sa panahon po na ito ay mapupurified ay magiging matagumpay, at ito po ang magtatapos ng gawain sa sanlibutan mga kapatid. Sabi nga sa Prophets and Kings, page 725, "Clad in the armor of Christ's righteousness, ang iglesia ay papasok sa kanyang final conflict, fair as the moon, clear as the sun, and terrible as an army with banners." No? So, she is to go forth into all the world mga kapatid, conquering and to conquer. No? So, bago po tayo magtapos mga kapatid, ay nais ko pong basahin ang Isaiah 66 verses 15, 16, 19, at 20. At ganito po ang sinasabi. "Sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy, at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo, upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan, at ang kanyang saway na may ningas ng apoy." Sa verse 16 sabi dito, "Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, makikipagpunyagi ang Panginoon, at sa pamamagitan ng kanyang tabak, sa lahat ng mga tao, at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami." Dito po sa verse 19 mga kapatid ay ganito po ang sinasabi, at saka sa verse 20. "At ako'y maglalagay ng tanda sa gitna nila, at aking susuguin ang mga nakatanan," no, ibig sabihin nakaligtas sa kanila, "sa mga bansa, sa Tarsya, Pul at Lud na nagsisihawak ng busog, sa Tubal at Javan, sa mga pulong malayo na hindi nakangarinig ng aking kabantugan o nakakita man ng aking kaluwalhatian, at sila'y magpapahayag ng aking kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa. At kanilang dadalhin ang lahat ninyong mga kapatid mula sa lahat ng bansa na pinakahandog sa Panginoon, na nakasakay sa mga kabayo at sa mga karo at sa mga duyan at sa mga mula at sa mga maliksing hayop, sa aking banal na bundok na Jerusalem, sabi ng Panginoon, gaya ng pagdala ng mga anak ng Israel ng kanilang handog sa malinis na sisidlan sa bahay ng Panginoon." Ang Panginoon ay papaslang ng marami sa kanyang pagdating bilang paghuhukom sa simbahan o sa kanyang iglesia. Ang mga makakaligtas o tinatawag na unang bunga ay ipapadala sa mga bansa upang dalhin ang kanilang mga kapatid, which is sila ang ikalawang bunga, sa isang dalisay na iglesia. Mga kapatid, narito tayo sa huling bahagi ng panahon
ng paghahasik ng trigo at panirang damo. Ang anihan ay malapit nang magsimula. Ang mga anghel, ang mga manggagapas ay malapit nang itali ang mga panirang damo upang sunugin at tipunin ang mga trigo sa kamalig, ang dalisay na simbahan o kaharian. Naway tulungan tayo ng realidad na ito na pumili ng tama. Magandang sandali sa ating lahat mga kapatid. Pagpalain po nawa tayo ng ating Poong May Kapal. God bless us all.